Hey guys, Kyle here. Kung gusto mo nang mag-setup ng WordPress website pero na-overwhelm ka sa dami ng technical details, para sa itong tutorial na to. Ginagawa ng HostGator WordPress hosting na sobrang simple ang process na to kasi pre-installed na agad ang WordPress at optimized na rin ang platform para sa beginners. Sa video na to, gagabayan ko kayo sa lahat ng kailangan nyong malaman kung paano i-launch ang first website nyo sa HostGator gamit ang WordPress. At sa dulo ng video, magkakaroon na kayo ng live website na pwede nyong i-customize at i-grow over time. So without further ado, simulan na natin. Ngayon, first things first. Bago ko ipakita sa inyo kung anong HostGator at paano ito gumagana, pag-usapan muna natin kung ano ba talaga ang ginagawa nito. Kung naisip mo na dati na gumawa ng website, pwedeng portfolio site, e-commerce store, o kahit simpleng business website, may dalawang pangunahing paraan para gawin yan. Yung una ay gumamit ng pre-existing website builder tulad ng WordPress, Squarespace, or pwedeng Hostinger. Yung pangalawang option naman ay mag-custom code ka ng sarili mong website. Tapos gagamit ka ng hosting service para i-host ang domain ng site na yon. Dito ngayon pumapasok si HostGator. Isa sa pinakamalaking benefits nito ay built-in na mismo ang WordPress sa infrastructure nila. Ibig sabihin nagagawa mo na ang dalawang bagay ng sabay at nakakatipid ka ng sobrang daming oras at pera. So ayan, ipapakita ko na sa inyo kung paano mag-start sa HostGator at paano ito i-setup. Ang unang gagawin mo ay i-click yung link sa description para sa HostGator. Pag naklik mo na yung link na yun, dadalhin ka niya sa page na to, makikita mo na pwede kang mag-start halagang $2.99 per month lang. Kasama pa ang 30-day money-back guarantee. Click lang natin yung maliit na get started button dito. At mapupunta na tayo sa kanilang pricing plans. Meron silang hatchling plan, baby plan, business plan at pro plan. Bawat isa may kanya-kanyang presyo at features na pwede mong pagpilian. Sa tingin ko, karamihan sa inyo hindi naman kailangan ng sobrang advanced. Lalo na kung first website mo pa lang at ipapahost mo pa lang. Mas okay pumili ng hatchling or baby plan para mas makatipid ka ng malaki. May kita mo rin na pwede kong i-click yung choose plan dito na magdadala sa atin sa checkout page. Isa sa malaking benefits ng Hostinger ay sinecheck nila kung available ba yung domain na gusto mo bago ka pa magbayad, na sobrang importante. Maraming hosting services ang hindi gumagawa nito. Pinapagbayad ka muna, tapos saka mo na lang malalaman na hindi pala available yung domain mo. Dahil dito, makatipid tayo ng oras at iwas sakit ng ulo sa future. Para lang sa example na to, sabihin na natin gusto kong mag-register ng bagong domain. Nag-iisip lang ako ng kahit anong random na pangalan. Kunwari, my domain is super cool and awesome. Make sure na mas maayos yung domain name na pipiliin mo kasi example lang naman talaga to. Tapos, i-click natin yung search for a domain button dito na maglo-load ng ilang segundo. Pagkatapos nun, dadalhin tayo sa HostGator checkout. Ang nangyari basically ay na-lock in na natin yung domain na yon. Makikita mo rin dito na may ilang additional options or add-ons na pwede mong piliin para sa pricing plan na to. Yung una ay yung .com domain na siyang pinaka-default at pinaka-familiar na domain na pinagkakatiwalaan ng karamihan. Kaya highly recommended talaga na kumuha ka ng .com kung available pa. Depende sa domain na gusto mong gamitin. As you can see, makukuha natin to ng $0 plan na to. Na sobrang good deal in my opinion. Kasi free yung first year. Pagkatapos noon, magiging $12.99 per year na siya. Na affordable pa rin at halos kapareho lang ng presyo ng ibang hosting services. Minsan, mas mura pa nga. Kaya parang mas may discount ka pa. May iba rin na pwedeng idagdag dito tulad ng domain privacy protection. Pwede mo rin baguhin yung may period kung gusto mo. Halimbawa, pwede mong piliin yung monthly option kung ayaw mong mag-commit agad. Pero tandaan, kapag monthly ang pinili mo, mawawala yung free first year domain. Kaya abot din ng mga $12 yung babayaran mo para doon. Ngayon, para lang sa purpose ng video na to at maipakita kung paano i-set up, tatanggalin ko muna yung domain privacy kasi hindi ko pa naman talaga kailangan yun ngayon. Aalisin ko yung professional email trial at honestly, tatanggalin ko rin yung .com domain. Kahit highly recommended talaga na kumuha kayo ng sarili nyong .com domain. Example lang to, kaya kayo na bahalang mag-decide base sa kung ano yung mas okay para sa inyo. Kapag maayos na lahat, tandaan na may 30-day money-back guarantee naman in case na hindi nyo magustuhan or may maging issue. May iba pang add-ons dito tulad ng extra protections, selling tools at iba pa. Pero hindi naman sila ganun ka-useful. At malamang hindi nyo rin kailangang problemahin sa ngayon. Kapag okay na ang lahat, i-click nyo lang yung continue to check out. Pagdating doon, ilalagay nyo na yung details nyo, first name, last name, country, address, city, at lahat ng usual na impormasyon. Kapag nailagay na rin ang credit card details, i-click nyo lang yung submit payment button. Maghihintay kayo ng ilang segundo habang pinaprocess yung bayad. Kapag tapos na ang processing at successful ang payment, dadalhin kayo niyan sa next step. Makita nyo yung message na congratulations, your order has been successfully created. Ipapakita rin dito ang account ID nyo at summary na binayaran nyo. Pagkatapos, i-click lang natin yung blue na log to account button at dadalhin tayo nito sa HostGator dashboard. And boom, ganun lang kadali. Ito naman yung ibang part ng tutorial, yung WordPress part. As you can see, yung bagong WordPress site mo is currently nag-i-install, which is ang galing. Meron na tong pre-built na WordPress website na naka-built in, na sobrang cool talaga. Pwede nating i-hit yung maliit na login button na magdadala sa atin sa WordPress account. Tapos magpapakita siya ng parang onboarding setup dito, na sobrang nagpapadali para matapos yung setup. Pwede mo rin pindutin yung start setup button. Pwede mong sabihin sa kanila kung anong experience mo
or kung anong klaseng site yung tinatry mong gawin. Kunwari, gagawa tayo ng personal website or pwede mo ring i-type kung ano talaga yung gagawin mo. Continue setup. Pwede mong sabihin kung creative portfolio ba to, magiging influencer ka ba, photography, right? Tapos tuloy-tuloy lang. Sabihin na lang natin parang vlog siya. Continue lang yung setup dito, introduce us. Again, pwede akong mag-type ng kung ano-anong random dito kasi hindi naman siya ganun ka-importante. Hit yung next button dito, top priority publishing, cool. Tapos ngayon, magpe-prepare na siya for the design studio. So ngayon, pwede na tayong mag-explore ng themes. Marami silang pre-built themes na pwede mong pagpilian. Kaya hindi mo na kailangan mag-build from scratch. Meron na silang magagandang selection dito ng themes na good-looking na agad. Depende sa type ng website na gusto mong gawin, na sobrang helpful. Sabihin na lang natin gusto nating piliin tong isang to. Meron ding option para i-customize yung colors, fonts, at halos kahit anong maisip mo. Pero honestly, yung default niya mukhang maganda na rin talaga. Hit lang natin yung next button dito. Tapos yung next part naman is yung design process. Once again, pwede nating baguhin to kung paano natin gusto, right? Yung logo sa taas or kung paano natin gustong palitan yung overall na navbar. Right? Lahat ng changes na yon madali lang gawin sa loob ng WordPress onboarding screen na dinaanan natin. Tapos i-hit lang natin ulit yung next button dito. Again, wala namang masyadong gagawin. Meron ding mga page templates na pwede mong idagdag like contact page, about us page, testimonials, at lahat ng fun ng ganong stuff. Kapag okay na lahat ng itsura, pwede mo nang pindutin yung next button at sisimulan na nilang i-build yung HostGator site mo. Tapos, complete mo lang yung setup at good to go na siya. Ngayon naman, nasa loob ka na ng WordPress site editor, specifically gamit yung HostGator bilang hosting platform mo. At gaya ng makikita mo, pwede ka nang mag-explore dito. Pwede kang pumunta sa dashboard, mag-start maglaro ng email marketing, pumunta sa pages, media, at halos kahit ano na maisip mong gawin sa loob ng ad plugins, right? Kung gusto mong mag-e-commerce, ang daming features na sobrang helpful habang binibuild mo to. Punta tayo sa pages section dito. Pwede mo nang i-edit yung mga to. Kunwari, gusto nating i-edit yung about page. I-hit ko lang yung edit button na magdadala sa akin sa website editor ng WordPress. At gaya ng makikita mo, pwede ko nang palitan yung text na kahit anong gusto ko, right? Lagyan natin ng hi there. Palitan natin yung font, yung overall size, yung position ng mga bagay, pati yung images. Pwede mong i-replace yung mga to ng ibang content. Halos kahit anong change na maisip mo, pwede mong gawin at sobrang intuitive din niya. Lahat very user-friendly. Drag and drop lang. At ganun lang kadali. Kapag okay na lahat ng itsura nito, i-hit mo lang yung save button sa top right corner. Tapos, pwede mo na talaga itong i-publish bilang official website na pwedeng puntahan ng mga tao. Gagamitin nila yung domain mo na kinuha mo through HostGator. Now, isa sa mga gusto kong pag-usapan is yung loob ng HostGator. Kasi dito mo makukuha yung domain para sa website mo. As you can see, ito yung temporary site ko ngayon. Wala pa tong official domain. Pero pwede akong pumunta sa settings. Kapag nasa settings na ako, pumunta ako sa domains. Tapos sa loob ng domains, dito ko pwedeng idagdag yung domain ko by clicking yung add domain button. Ilalagay ko lang yung domain name kung meron na akong own. Tapos automatic na siyang i-add. Na kung iniisip mo paano ba kumuha ng domain, punta ka lang sa domains tab dito. Kapag nandun ka na, pwede kang mag-add ng domain. Pwede kang kumuha ng brand new domain, mag-transfer ng existing domain kung meron ka na, or mag-connect ng external domain. Lahat ng to sobrang useful. And again, pwedeng i-search mo lang yung kahit anong website name na maisip mo. Kunwari, magta-type ako ng something like, your domain will be so cool, right? Kahit medyo random, hit lang natin yung search button. Okay, cool, available siya. Dadalhin tayo nito sa search page nila kung saan makikita mo kung magkano yung domain. Depende sa klase ng gusto mo. Tapos, pwede mo na siyang bilhin by adding it to cart na sobrang handy at cool din talaga. Yun na talaga yun, guys. Super dali lang ng buong process. Highly recommended ko to. Kung gusto mong makatipid at magkaroon ng website na hosted as fast as possible, isa to sa mga pinakamabilis na paraan para gawin yun. Kung may questions kayo tungkol sa process na to, make sure na i-leave nyo lang sa comment section. Don't forget na i-like tong video at i-hit yung subscribe button para hindi nyo ma-miss ang mga future videos namin. Also, kung interested kayong mag-start gamit ang HostGator, highly recommended ko na gamitin nyo yung link sa description. And reminder lang na yung link sa description ay affiliate links, so pwedeng may maliit kaming monetary benefit from them. Pero wala tong extra cost sa inyo. Thank you so much sa panonood ng video na to and see you guys sa next one.